Gusto niyo mag-travel 'no? Kaso worried kayo baka sumpungin sa plane yung mga anak niyo. Or baka walang kainin kapag nasa ibang country na kayo. Or baka sumpungin habang namamasyal kayo. So samahan niyo kami ngayon dito sa Unbreakable Nation para makita natin yung journey ni Gabe pagpunta namin dito sa Osaka. Nag-grab kami papuntang airport at maayos naman na naging biyahe. Dati, ayaw ni Gibbs sumasakay sa kahit anong sasakyan maliban sa sarili naming kotse. May pagkakataon pa noon na naubusan ng baterya ang sasakyan namin papasok sa school at hindi talaga namin siya mapasakay sa Grab. Kaya mahalagang ma-expose siya sa iba't ibang sasakyan para hindi siya masyadong maging dependent sa routine at mas madali siyang maka-adjust sa mga bagong situation. Pagdating sa NAIA, napansin namin na may improvements kumpara sa mga nakaraang biyahe namin. Nagbayad kami ng travel tax at kahit walang discount para sa PWD, maingat naman nilang chinecheck kung kasama na ito sa ticket bago kayo magbayad. Sinubukan din namin ang self-check-in kiosk. Dati kasi kailangan pa rin pumila sa counter kapag may minor o PWD. Pero nalaman namin na depende pa rin pala ito sa airline. Sana sa susunod may malinaw na paalala sa mga kiosk para hindi na malito ang mga passengers. Naalala ko rin noon sa ilang travel namin, nagkaroon ng time na ayaw pumasok ni Gabe sa boarding gate at nahirapan ng staff na tumulong dahil hindi sila trained sa ganong sitwasyon. Ngayon, mas accommodating at mas maasikaso na ang mga staff. Kahit sa immigration, friendly na rin sila at magalang ng kausap namin. So far, sa trip na to. Marami pa rin pwedeng i-improve sa airport pero mahalaga, paunti-unting nag-i-improve. Sa plane naman, excited ang magkapatid at syempre, abang sa window pag take off ng plane. Medyo natagalan bago kami nakalipad pero kinaya ni Gabe ang paghahantay. Malaking tulong talaga ang natutunan niya sa therapy pagdating sa patience at self-regulation. Habang nasa biyahe, tinuruan ko na din si Gianna tungkol sa pagiging patient, lalo na kapag lalabas na ng plane. Hindi naman kailangang makipag-unahan sa paglabas. Madalas, mas nakakapagod pa ang nakatayo ng matagal sa aisle kaysa hintayin bumaba ang pila. Sana may airline na makaisip na i-announce na PWD at seniors ang unang lalabas pag land ng plane sa airport. Isa sa mga highlight ng trips namin ay ang Universal Studios. Para sa may mga PWD, dalhin nyo ang ID nyo dahil nagbibigay sila ng special accommodation para sa guests at companions nito. Minalas lang at hindi ko nadalang ID ni Gabe. Akala ko naiwan ko pero later on nakaitif lang pala all along. Pagdating namin USJ, kitang-kita ang excitement ni Gabe. Madalas iniiwan na niya kami habang naglalakad. Ayaw din niya magpahawak. Nakakakaba pero masaya rin kaming makita na nag-i-enjoy siya sa lugar. Noong mas bata pa siya, madalas hindi namin alam kung natutuwa ba siya sa mga pinupuntahan namin. Ngayon, kitang-kita na namin. Hindi takot sa ride si Gabe, pero for this trip, natakot siya sa lakas na sigawan ng mga tao sa roller coaster. Sumama siya sa pila ng Jurassic Park. Pero, nung malapit na sa ride ay sumigaw siya ng no kaya umalis na kami agad. Nakakatuwa makita na walang nagreklamo o nagreact ng masama. Nagbigay pa ng daan ang mga tao para makalabas kami ng maayos. Mas nag-enjoy siya sa pag-ikot namin sa Harry Potter World at Nintendo World. Kahit sa pagpapapicture, napansin naming patient and considerate ang mga tao at staff. Foodies talaga mga anak namin, pero nung araw na yon, hindi trip ni Gabe karamihan ng food. Buti na lang may restaurant na merong fries at pancakes. Mas na-enjoy ni Gabe ang mga indoor attractions at 4D shows. By end of the day, umalis naman kaming happy at pagod, pero sulit ang lahat ng lakad.
Pumunta din kami sa Nara Park. Para sa mga batang may autism, ang bawat travel experience ay chance para matuto. Sa Nara Park, hindi lang kami namasyal. Natuto si Gabe mag-explore ng bagong place, makipag-interact sa mga hayop, at ma-experience ulit ang nature. Minsan, ang simpleng paglapit sa deer ay big step na para sa confidence niya, social interaction, at development niya. Ang outer environment din ay nakaka-relax at nakakatulong sa emotional regulation niya. Siyempre, dahil iba't iba ang amoy dito, texture ng natural place, ay nakakatulong naman to sa sensory experience niya.